Maayos na ang aking buhay. Stable na din ang buhay ng mga kapatid ko. May communication pa din kami ni Madam Priscilla lalo na tumatanda na siya at nagiging mahina na ang kanyang katawan. Habang ako ay nasa bahay at nagpapahinga dahil katatapos lang ng meeting ko, may kumatok sa aking pinto. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang driver ni Madam Priscilla. Pinasusundo daw ako ni Madam. May sasabihin daw sa akin importanteng bagay. Sumama naman ako at nang nasa bahay na kami, nadatnan kong nakaupo si Madam Priscilla kasama ang kanyang abogado sa kanyang sala. Nilapitan ko siya. Pinaupo niya ako sa kanyang tabi at masinsinan kaming nag-usap. Ang sabi ni Madam Priscilla na malala na daw ang kanyang karamdaman at anytime pwede na siya mawala. Humingi siya ng tulong sa akin. Wala na daw siyang ibang taong mapagkakatiwalaan at alam niyang kayang-kaya kong gawin ito. May sinabi siyang sikreto sa akin, isang sikretong matagal na niyang inilihim. Mayroon siyang nawawalang anak at kailangan ko daw mahanap ito. At sabay niyang inilatag ang isang papel. Naglalaman iyon ng kanyang last will and testament. Nakasaad dito na 70% ng kanyang kayamanan ay ipinamamana niya sa kanyang anak at 30% naman ay sa akin. At kapag hindi ko nahanap ang kanyang anak, ay mapupunta ang lahat ng kanyang ari-arian sa isang foundation. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Ang sabi ko kay Madam Priscilla na kahit wala siyang maipamana sa akin ay tutulungan ko pa rin siyang mahanap ang kanyang anak. Dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya ay wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Ibinigay sa akin ni Madam Priscilla ang detalye kung paano ko mahanap ang kanyang anak. Nagsimulang magkwento si Madam Priscilla ng kanyang nakaraan. Anak niya ito sa pagkadalaga dahil nga lumaki siyang mayaman at mahigpit ang kanyang magulang sa kanya. Kaya hindi siya nagkaroon ng kalayaan. Pero may isang lalaki na nagpatibok ng kanyang puso, iyon ay si Andres, ang ama ng kanyang anak. Magkokolehiyo na sana si Madam Priscilla noon nang makilala niya si Andres. Namamasukan sa kanila si Andres bilang hardinero. Mabuting tao at mabait. Dahil wala namang makakausap at hindi siya pinalalabas ng bahay ng kanyang mga magulang, si Andres ang madalas niyang nakakausap. Galing ng probinsya ng Bacolod si Andres. Na makapag-graduate ng high school ay lumuwas ito ng Maynila upang mamasukan. Dahil halos magkaedad lamang sila, naging magkaibigan sina Andres at Madam Priscilla. Di nagtagal, naging magkasintahan ng dalawa. Walang kaalam-alam ang mga magulang ni Madam Priscilla na kapag wala na sila ay pinipitas na ni Andres ang mga bulaklak ng kanilang magandang anak. Nabuntis si Madam Priscilla at lumaya siya sa kanyang mga magulang. Sumama siya sa lalaking mahal niya hanggang sa naisilang niya ang kanyang anak. Mahirap lamang ang lalaking kanyang sinamahan kung kaya't nahirapan si Madam Priscilla sa buhay na ibinigay sa kanya ng lalaking iyon. Pero tiniis niya dahil sa kanyang anak. Isang taon na din mahigit ang lumipas, hindi pa rin tumigil sa paghahanap ang magulang ni Madam Priscilla hanggang siya ay nakita nito at pilit na pinabalik sa kanila. Naiwan niya ang kanyang mag-ama dahil pinagbantaan nito na saktan kapag hindi siya sumama. Wala pang 2 taong gulang ang anak niyang babae noon. Walang magawa si Madam Priscilla dahil maimpluwensya ang kanyang mga magulang at wala din namang nagawa ang kanyang asawa. Yun ang huli nilang pagkikita. Dinala si Madam ng kanyang mga magulang sa Amerika upang doon na magpatuloy ng pag-aaral. Hindi na umibig pang muli si Madam. Sobra niyang minahal si Andres. Nang mamatay ang mga magulang ni Madam Priscilla ay inumpisahan na niyang hanapin ang kanyang mag-ama. Ngunit siya ay nabigo. Sa pagkakataong ito ay nagdesisyon uli si Madam Priscilla na ituloy ang paghahanap sa kanyang mag-ama. Umaasa siyang mahanap ko ang kanyang anak bago man lang siya bawian ng buhay. Nagbigay ng ilang mahahalagang impormasyon si Madam kung saan ko maaaring matagpuan ang kanyang anak.
Ibinulong din sa akin ni Madam ang isang palatandaan na kapag ito'y aking makikita ay napakaswerte ko. Lihim akong natawa pero mabigat na hamon ito para sa akin. Aurora ang pangalan at halos kaedad ko lang din ito. Iniwan ko na muna ang aking trabaho sa Maynila. Maaga akong umalis upang tahakin ang landas patungo ng Bisaya. Ayon sa informante ni Madam, nasa Bacolod lamang ang kanyang anak. Wala man lamang akong dalang larawan kundi pangalan lamang at apelyido ng aking hahanapin. Tanghali na nang marating ko ang isang bayan sa Negros. Dito ko daw kasi maaaring matagpuan si Aurora. Kaagad kong pinuntahan ang address na nakasulat sa isang papel na ibinigay ni Madam Priscilla. Nagulat ako dahil sa itong exclusive village. Maigpit ang seguridad, hindi basta-basta makakapasok. Dahil ang mga nakatira dito ay kung hindi mga kilalang politiko, mga malalaking negosyante. Kaagad na hinarang ng mga security guards ang sinasakyan kong taxi. Hindi ako pinapasok sa loob dahil wala naman akong kilala. Nang banggitin ko ang pangalan at apelyido ni Aurora, wala naman daw silang kilala. Nanatili na lamang ako sa tabi sa ilalim ng puno na nasa 20 metro ang layo mula sa gate. Bitbit ko ang isang bag na naglalaman ng aking mga damit. Nag-iisip ako kung ano ang gagawin ko dahil wala na akong ibang lead kung saan ko pwedeng matagpuan si Aurora. Kundi dito lamang. Makalipas ang halos kalahating oras, isang magarang SUV ang dumating. Tumigil iyon sa gate at nakipag-usap ang mga gwardiya at tumingin sa akin, ang magandang babaeng sakay nito. Sa palagay ko, ako ang pinag-usapan nila. Maya-maya lumapit sa akin ang 2 security guards. Pinaalis na ako sa lugar. Umalis na lamang muna ako dahil tamang-tama naman at may taxing dumaan. Sumakay na ako para makapaghanap ng hotel na maaari kong matulugan. Kinabukasan bumalik ako sa village kung saan ko pwedeng makita si Aurora. Medyo remote ang daan na yon papunta sa village. Sakay ako ng taxi nang sa di kalayuan. May natanaw kaming isang SUV na nakatigil sa gitna ng daan. Nang papalapit na kami, mukhang katatapos lamang itong ambushin. May usok at maraming bakas ng tama ng mga bala. Kaagad kaming tumigil ng taxi driver. Wala namang ibang tao sa lugar. Nang buksan ko ang sasakyan, duguan ang driver nito at mukhang wala ng buhay. Kaagad kong napansin ang babaeng sakay nito. Duguan din. Nagulat ako dahil sa yung babaeng nasa village. Pero napansin ko na humihinga pa ito. Kaya kaagad namin siyang isinakay sa taxi at isinugod namin siya sa ospital. At hindi naman ganun kagrabe ang tama niya. Halos 3 araw bago nagkamalay ang magandang babae. At ako kaagad ang kanyang nabungaran. Meron namang mangilan-ngilang mga pakilalang mga kaibigan ang dumalaw pa sa kanya. At kaagad naman din na umaalis. Nagtaka naman siya sa akin, hindi daw niya ako kilala. Sino daw ako? Sabi ko, dayo lamang ako sa lugar. Ako ang nagdala sa kanya sa ospital. Bakit daw ako nandito sa lugar nila? Sabi ko, may hinahanap kasi akong babaeng nagngangalang Aurora Alvarez. Natahimik ang babaeng kausap ko. Ilang segundo rin bago siya muling nagsalita. Nagpakilala siya. Siya daw si Aurora Alvarez. Nagulat ako. Nakita na daw niya ako sa labas ng village nila. Pero dahil may bilin siya sa mga security guards na huwag magpapasok, kaya hindi nila ako pinapasok. May banta daw kasi sa buhay niya. Ito ay dahil sa mga negosyong pinasok niya, may atraso siya na hindi pa niya nababayaran. Sabi ko, hinahanap siya ng kanyang ina na si Madam Priscilla. Kaagad na nangilid ang kanyang mga luha. Masamang-masama ang loob niya. Alam niya na matanggal na siyang hinahanap nito. Ayaw lamang niyang magpakita. Sobrang hirap ang pinagdaanan nila ng kanyang amang si Andres. Magmula nang iwan sila ng kanyang ina, iniwan na lamang siya ng kanyang ama sa kapitbahay upang makapagtrabaho. Hanggang makapag-asawa uli ang kanyang ama ng isang mayamang negosyante. At dahil doon, umangat ang kanilang buhay. Nakapagtapos siya ng pag-aaral. Nang mamatay ang kanyang stepmother ay pati na rin ang kanyang ama, siya ang nagmana ng lahat ng kayamanan nito. Ipiniliwanag ko ang lahat kay Aurora.
Pero mukhang hindi ko pa rin siya makumbinse. Nagtiwala naman siya sa akin at nang gumanda ang kalagayan niya ay isinama niya ako sa kanyang bahay upang doon na tuluyang magpagaling. Ako na muna ang nag-alaga sa kanya. Meron naman siyang isang katulong. Namatay na rin ang kanyang driver. Mga araw ang lumipas, nahuhulog ang loob ko kay Aurora. Inilihim ko muna ito sa kanya. Binantayan ko na lamang siya upang maging ligtas upang magkita pa sila ng kanyang ina na si Madam Priscilla. Pero mukhang wala naman siyang plano na magpakita. Isang gabi, nagising ako dahil sa ingay ng mga kahol ng aso. May mga lalaking umaligid sa kanyang bahay. Gising din pala si Aurora. Kaagad kaming tumawag ng security at biglang nawala ang mga lalaking umaaligid. Takot na takot si Aurora. Napayakap siya sa akin at nagpasalamat, pero hinalikan niya ako. Gumanti ako, nagtuloy-tuloy, may nangyari sa amin. At ang pangyayaring iyon ang lalo pang nagpatibay na siyang ang anak ni Madam dahil sa kulay pulang balat nito. Ito ang ibinulong sa akin ni Madam, balat na malapit sa hardin ni Aurora. Kinabukasan, nakatanggap ako ng tawag mula sa driver ni Madam Priscilla. Inatake daw ito at nasa ospital na. Kaagad akong nagpaalam kay Aurora. Nagbabaka sakaling sumama siya pero hinayaan na lamang niya akong umalis mag-isa. Pero nang nasa airport na ako, narinig ko ang sigaw ni Aurora. Sasama daw siya sa akin. Masayang masaya ako. Nandatnan namin si Madam sa ospital. Tanging life support machine na lamang ang nagdudugtong ng kanyang buhay. Kaagad na tumulo ang kanyang mga luha nang makita niya ang kanyang anak na si Aurora. Kaagad naman siyang niyakap ni Aurora. Kahit pa utal, nakapagsalita pa ito. Humingi siya ng tawad kay Aurora. Nagpasalamat naman siya sa akin. Ilang segundo lamang ay binawian na ng buhay si Madam Priscilla. Matapos namin ipakremate ang labi ni Madam, nagdesisyon si Aurora na dito na lamang sa Maynila manirahan. Ipinagpatuloy niya ang mga negosyo ng kanyang ina. Ang nakuha ko naman mula kay Madam ay i-donate ko na ito sa foundation na nag-aalaga ng mga kabataang naliligaw ng landas dahil sa kahirapan ng buhay. Naging mabuti naman ang relasyon namin ni Aurora. Kuya Rams, hanggang dito na lamang muna ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbibigay mo ng daan.